Mobile showroom or call 800 Renault. Choose the Renault quality. Reserve your table and meal with a click. Oras alas 11:03. Enjoy a gourmet meal the way you like it, where you like it at Emirates.com. Fly Emirates. Hello tomorrow. This is Filipino Rhythm with Alansari Exchange. Send money to Philippines to win 40 tickets to Philippines on Etihad Airways. Kayo po ay nakikinig sa programang Filipino Excellence in the Middle East. Sa mga nag-tune in pa lang ngayon, at nasa second half na tayo ng programa natin. Meron 3 guest po tayo. Ang unang guest, isa po siyang doktora. Ang pangalawang guest, isang celebrity host, dancer, singer. Pero ang work niya, isang sa Gen Saloon. At ang pangatlong guest natin, isang hairstylist at makeup artist. So ngayon, babasahin natin yung mga katanungan, Doc, si Doktora Maria Agnes Atienzaong. Isang tanong, isang sagot, ha? Good evening, Doc. Masakit dibdib ko. Sintomas ba ito sa sakit sa puso? Ilang taon na po ba siya? Marami po kasing reason. Merong pwedeng muscle pain, pwede kasing yun from the heart, tapos pwede yung from the cough, maraming pong ano. So, with the chest pain, ano yung accompanying symptoms? So, magpatingin siya dapat. Or Doc, baka naman, depende, baka naman heartbroken din. Hindi klaro. Psychosomatic, okay. Hindi klaro. Magsimula po sipon at pagsakit ng katawan. Sinyalis po ba ito ng flu? Ano pong gamot at inumin ko? Pwede po, pwedeng kasi yung mga common symptom ng flu, ganyan, colds, tapos yung iba may fever, yung iba dry cough, mga ganyan. For the meantime po, kung may fever siya, pwede yung simpleng paracetamol lang every 4 hours, pwede na yon. Kung namang yung mga common gamot lang for colds, pwede na yan, mga over-the-counter ba? Pero kung magpe-persist siya, hindi siya nag-improve, in 2 to 3 days, pa-check siya para malaman kung ano yung mga kailangan pa niyang gamot or necessary workup na kailangan sa kanya. Okay. Nakabakasyon na lang ako sa Pilipinas, lagi po may flu at yung eyes ko lagi naluluwa at makita. Pero sa Dubai, di naman po. Sa Pilipinas daw, bakit ganun? Flu at yung mata naluluwa. Baka sa pollution, yung sa mata. Pwede po. Saka season Nagda-dry yung mata niya. Kaya naluluha. Sa Philippines po? Sa Philippines. Pero dito naman, okay daw siya dito. Yung magkaiba kasi yung natin, diba? Yung season. So, pwedeng seasonal yung may mga seasonal po kasing may mga seasonal na rhinitis. With the rhinitis, pwedeng may colds, tapos may yung sa eyes medyo nagluluha, mga sneezing, mga ganyan. Marami pong ng rhinitis. So, pwede rin yung exposure sa mga allergens. Allergens meaning yung mga may particular na taong allergic sa isang bagay na hindi allergic yung ibang tao. So, may mga ganun po. Mm-hmm. So, baka meron siyang mga may allergic rhinitis siya, may mga na-expose siya na mga allergens na wala sa Philippines, na meron dito sa Dubai, mga ganun. Mm-hmm. Okay. Paano ba sa gamot sa asthma? Yung asthma po, yan? Medyo matagalan. So, depende pa po yan sa severity ng asthma. May mga tinatawag po tayong daytime symptoms, nighttime symptoms. So, dapat ma-check ng doktor kung anong klaseng asthma siya. Moderately persistent, mild persistent, mga ganon. Tapos with that po, bibigyan siya ng mga necessary na pausok, kung ganon kagrabe yung atake ng asthma niya, mga steroids and all. So, kailangan ma-check siya. Saka may tunog yun sa lungs pag chinek siya ng doktor. Wheezes, parang ganyan. Opo. Okay, so, ma-check muna yun. Ito, would antibiotics help hasten recovery from flu? Antibiotics? Yung pong antibiotics, antibacterial, no? Oh. So, yung flu po, virus siya. So, magkaiba. Medyo hindi. With the flu, meron tayong mga anti-flu. Pero kung hindi naman ganun ka-sick looking yung patient, di naman ganun ka yung immunity niya, pwede na yung mga supportive management lang, like increase oral fluid intake, yung mga rest, paracetamol kung may fever and all. Pero yung antibiotic per se is for the bacteria, antibacterial. Dok, nakakatakot nga kasi sa Pilipinas, ang orientation ko, magbibigyan ka lang ng ganyan kapag matagal na yung lagnat mo and all. Dito, papasok ka pa lang ng klinika, sasabihin agad sa'yo, bigyan ka na, oo. Hindi ba delikado yun? Kasi it will kill, diba, yung parang magandang... At saka nagkakaroon po, tumataas po yung natin, yung resistance ng mga bacteria natin to yung mga common na binibigay na antibiotic. May mga
Hindi naman sa ano, pero may mga pharmacists minsan na nagbibigay Yes. lang without the prescription. So, imbis na bigyan ko siya ng mahinang antibiotic, wala akong choice kundi bigyan siya ng Mas mataas malakas na. Oo. So, what do you suggest? So, pagka nagkalagnat pa lang, Pwedeng paracetamol. Pero pag di siya nawala in 2 to 3 days, pa-check ka kung may need ba for an antibiotic or wala. Alright. May tanong ako dito para sa dalawa. Lagi silang nakatayo. Anong maaaring yung ibigay na gamot sa kanila or... Eh, di wala naman silang sakit eh. Eh ba? Ay, di maupo. Ganun ba yun? Pwede rin. Okay, sige. Ganito. Pwede rin. Balik tayo kay May Emil. tanong ka ba, Emil? Ano Oh, na? mamaya na. Mas maganda kay Emil. Emil, Dubai chapter na tayo. Ano na nangyari sa Dubai? Okay, so Continuation. Okay, dumating ako dito nang wala akong kilala. Okay. Wala akong kilala. Kumbaga, through ano lang, telephone call na nag-uusap lang kami. Nakapagtrabaho ako siguro, nag-take a chance ako sa parte ng Bar Dubai. So, Okay. Bar Dubai dyan, sa may Al Ain Center. Nakapagtrabaho ko sa kanya, opening, ako yung nag-open ng shop niya. So, 8 days, napansin ko na parang hindi niya ako binibigyan ng time. Kasi yung bali manager ko, siya rin yung nagugupit. So, nangyari, manggugupit siya, manager ko pa. Nangyari, ako tagalinis ng shop, ako tagalinis lahat, ako yung taga-close, darating sa late, kung ano yung trabaho niya, ako naglilinis. So, sabi ko, parang hindi ata ganito. Sabi ko, I want to have something different naman. So, after 8 days, sabi ko sa kanya, kasi kinuha niya ang passport ko, sagot ko, siguro hanggang ngayon na lang ako. Tapos siguro, iniisip niya na baka humingi ako sa kanya ng mga extra income for the past 8 days na pinagtrabaho ko. Pinagbintangan niya ako na sinabi niya may nawawala daw, dalawa lang daw kami, pero hindi naman daw niya ako pinagbibintangan. Ano ibig sabihin nun? Di ba? Sabi ko, dalawa lang daw kami, so hindi ko na lang iniisip. Sabi ko, ano ba to? And that time, alam mo, Art, L, at saka Daddy Blue, kahit ano pa lang mangyari, there's always one thing that lahat tayo pala na pag at the very lowest moment pala natin, you don't have to say anything. Just look up at sabi mo lang sa kanya, God, I'm all yours. Bahala ka na. And that afternoon, nung pag-iyak ko, biglang tumawag sa akin na hindi ko kilala. Okay. Sabi sa akin na, can I talk to Emil? Sabi ko, yes, this is Emil. Okay, may trabaho ka na ba? Sabi ko, kaalis ko lang kanina eh. Tapos, kaalis ko lang kanina sa pinagtrabahoan ko. Sabi niya, puntahan mo tong lugar na ito. To think, Art, L, and Daddy Blue, hindi ko kilala yung tumawag. Oh. Sabi niya, puntahan mo tong lugar na ito. Nung pinuntahan ko siya, ayun na, ako ang nagbukas. So, this is the time hanggang ngayon. So, ito sa Shakeside Road. Yeah, I've been there for 13 years na. 13 years. Ako na yung nagmamanage. Kaya lang, appointment. Oh, pero solo mo lang to, parang Solo ikaw ako may lang ari mag-isa. ko eh, di ba? Ako yung nagrerenta kasi kung may ari naman dito na ako, lokal na ako. Di ba? Galing naman ano. Syempre. Yung mga kliyente mo diyan sa Shakeside Road, karamihan anong lahi? Mostly kasi O mga crew. sabihin na nating exposed ako sa mga staff ng Emirates Airlines, Kasi sa mga marami pilots, mga cabin crew, male cabin crews, at yung mga family. Normally, wala akong, so far siguro, Art, for many years na trabaho ko dyan, 13 years, meron na siguro kung isa, dalawa, o mga lokal, but they don't want to get their haircut there kasi hindi ba meron silang standard talaga. Sa satwa talaga silang lahat. Sa lugar na yan. Pero dyan parang ayaw, binabarat nila. Sabi ko, wag na lang. Okay. Okay, naka-experience ka rin na discrimination tulad ni and how did you manage? So far, siguro sa tagal ko sa abroad for 26 years, sabihin na natin, alam din siguro ng lahat ng mga stylist dyan, male or female, they can sense alam mo, they can sense from yung pagpasok pa lang nila, the way you answer their questions, the way you deal with them, ramdam nila, amoy nila na parang baguhan ka lang. Naramdaman nila if you're confident enough to share, to give your work, hindi sila magtatanong. It's kumbaga take it or leave it. If you want it, fine. If you don't, then go. How do you see yourself 5 years from now, let's say? Still entertaining the people. Galing naman. Kasi that is my passion, magpasaya na lang. I don't expect anybody to love me back. Wag na, masasaktan lang ako. So ako nakahawak ng steering kasi ako yung nagbibigay. I can give anytime I want. But to expect others to give you back, wag na lang. Baka masaktan lang ako mababaw pa naman luha ko pag reguluhan mo ko sa birthday ko nang hindi ko alam tumulo luha ko. Wag na lang. Kailan ba birthday mo? Actually, you know what, Art, siguro sa tagal ko sa abroad, hindi ko talaga naranasan yung mag-celebrate ng birthday kasi I remember the last time na nag-celebrate ang family ko when I was 7. Yung father ko, binigyan niya ako ng isang buong manok. Yun lang. Anong After that, wala na. Naglalakad ako sa kalye, birthday ko pala.
Native daw ba? Native na manok, di ba? Yung native na manok. Basta manok, isang buong manok. That was the time na, yun lang naalala ko, I was 7. And after that, after few years, many years, wala na. Hindi ko na alam na birthday ko pala. Malalaman ko lang na nag-iedad na lang ako, gano'n. So, kailan birthday mo? June 22nd. June 22nd po, mga tagapakinig. Tandaan ninyo. Lista. After mag-host siya ng Independence Day. Maniniwala ka ba, Art, na, sa Facebook, natatawa yun sa akin yung mga friends ko back home? Kasi, yung lahat na nagigreet sa akin, habang nagigreet sila sa akin sa Facebook, tumutulong luwa ako kasi hindi ako sanay nang may nagmamahal sa akin. Ang dami nagmamahal sa iyo. Yeah. Wag na lang, di baling ako na lang. Mas gusto ko yung ako kasi pag ako nagbibigay, mas nararamdaman ko yung sincerity kasi pag sila parang baka masaktan lang ako. Okay. Ibalik natin yung maganda yan. Ipasa natin kay Ina yung... Si Ina. Alright. Gusto mo magbigay ng pagmamahal o ikaw magtanggap? Ano bang gusto mo? To receive or to Mas maganda yung nagbibigay. Bakit niyo po nasabi yan? Kasi kumbaga, lumaki kasi ako sa lola nang mag-isa lang ako. So parang that time na feel ko lang na yung lola ko lang and then malayo ako sa nanay kasi nanay ko biyahere. So marami nga ako mga kapatid, so medyo malayo ako sa kanila. So lumaki talaga ako sa lola. So parang sabi ko sa sarili ko na pag dumating yung time na gusto kong maramdaman nila na marami na ako mismo mahal ko ang lahat. Okay. So sa case ko ngayon na mas nandito ako sa Dubai, 'di ba? Sa case ko ngayon na mahal ko yung mga taong nasa ibaba. Yes. Yung mga cleaners, talagang I really try my best na tulungan ko sila. Na gusto ko kung ano yung narating ko, mas higitan pa nila. Marami akong taong ginagawa. Kahit nasa Pilipinas ako, day off ko, in-spend time ko sa mga taong gusto ko na. The time na nagtitraining ako, na-underestimate siya ng kapwa ko Pilipino. Kinabukasan, nandyan ako sa tabi mo. Ako ang mag-a-uplift sa'yo. Hindi ko inaano na bayaran mo ako, day off ko, the whole day may anak ako, andun ako, nagtuturo ako sa'yo. Nandun kasi squatter, hahanapan kita, gupitan mo yan, ako magpa-follow up. Yun yung gusto kong maramdaman ng tao, kasi nagmula ako sa wala Alright. Gusto kong maramdaman ng tao na hindi dahil wala ka, yan ka talaga. Kasi ako, talagang pinanindigan ko sa sarili ko na kaya ko to. Mararating ko yung gusto ko dahil gusto ko to. And then, syempre, yung prayer. Andun lagi yung faith ko kay God. Lagi kong tinatandaan yung sinasabi na, sabi nga sa Jeremiah chapter 29 verse 11 na, "For I know I have a good plans for you, not to harm you, but to give you good future." Yeah. So, talagang nakatanim nyo sa akin na talagang alam ko kung ano yung trials na pinagdadaanan ko, may magandang bukas ako. Until when are you going to be here or hanggang kailan mo gagawin itong ginagawa mo? I understand that you are also helping people na mga amnesty seekers right now. Opo. Until when are you gonna continue doing this? As February 4 yung amnesty. Kasi ako naman sa lahat ng taong lalapit sa akin na nangangailangan ng tulong, as long kaya kong ibigay yung oras ko, yung time ko sa kanila, open po yung kamay ko, yung palad ko sa lahat ng taong lalapit sa akin. And then, willing talaga akong magturo sa lahat ng gustong matuto. Actually, nagturo ako sa isang Filipino community ng hairdressing. Nagturo ako. So, nakakatuwa. Alam ko, dalawa sa mga estudyante ko nagtatrabaho sa hotel na they are hair beautician na ngayon. Wow. Galing Wonderful. Na dati po silang cleaner. Dati silang cleaner na every Friday after kasi every activity sa charts. After that, nagtuturo po ako ng cosmetology without knowing, hindi po alam ng lahat ito kasi siyempre. Ngayon, alam na nila buong mundo ngayon, pa. alam na amo ko. Okay. Ibale, service naman yan. Mamaya announce ni Ina kung saan siya makontak, But we're not going to give her private number, pero mga true sa Feme na lang, Yes. We love you daw, Emil. Kami ni Sino yan? Mami Dory, Masis, Angela, Wow. Cynthia, Macaulay, Angel, JP, mahal ka namin. We love you, Emil 208 number W. Babalik I love you too. I love you! I love you too! Sige nga, break muna tayo. Okay, babalik po kami. This is Dubai Eye 103.8. News, talk, sports. Streaming 24/7 on DubaiEye1038.com. Send it quickly.
Send your money faster, send it safely. Choose the one you trust. Send it affordably, the best rate every day. Quickly, safely, affordably.